Magandang oras sa inyong lahat mga kababayan. Magandang oras sa inyong lahat, lalo na sa ating mga masusugid na taga-subaybay mula sa gitnang silangan, Europa at dito sa Pilipinas. Isang mainit na paksa ang ating hihimayin ngayon. Sabi nila si VP Sara Duterte raw ang most dangerous politician sa bansa. Pero teka, dangerous para kanino? Dangerous ba siya para sa taong bayan o dangerous siya para sa mga politikong natatakot mabuksan ang kanilang mga sikreto? Mga kaibigan, habang busy ang Kamara sa pag-atake kay Inday Sara, ang DOJ naman natin lumipad pa Prague. Anong dala? Pag-asa. O baka naman luhang muli ang misyon pabalikin si Saldico, pero ang tanong ng bayan, bakit parang mas mabilis pa ang impeachment proceedings kaysa sa paghuli sa mga totoong may issue sa kaban ng bayan? Kaya sa mga kababayan natin sa abroad, kung gusto nyo ng malinaw na panonood sa mga ganitong balita, check nyo yung anti-radiation glasses sa description. Itatag din po natin. Mahirap ng mga lumalabo ang paningin sa maling balita. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #walkwithlang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Bakit ngayon lang? Bakit sabay-sabay? We see a pattern. It's a coordinated demolition job. VP Sara's legal team is right. Jurisdiction is key. Why skip the Senate and do a trial by publicity in the House? Speak to the Gen Z viewers about the importance of due process and not falling for a political chatter. At huwag nating kalimutan ng ICC, Ginagamit ba itong panakot while the world looks at the ICC for justice? Some local players are using it as a chess piece. VP Sara remains firm while the administration seems to be playing both sides. Para sa mga streamers na gaya ko, make sure your audio is crisp. Gamit ko itong microphone na ito na nasa link sa baba. Pero para kahit sumisigaw tayo sa katotohanan, hindi basag ang boses natin mga kaibigan. Wait bago tayo mag-wrap up, hirit ko lang muna ito. Bakit ba tayo apektado sa mga biyaheng ito sa Prague at sa mga bangayan sa ICC? Akala nyo ba politics lang ito? Hindi mga kababayan. Ekonomiya nakasalalay dito. Habang ang focus ng administrasyon ay political survival at paggibit kay Inday Sara, sino ang napapabayaan? Ang presyo ng bigas, ang kuryente at ang trabaho. Sa ating mga OFWs, alam nyo ang hirap sa labas. Nakikita nyo kung paano gumagalaw ang ibang bansa. Bakit tayo, imbis na ease of doing business, ang atupagin, ang inaatupag natin ay ease of impeachment. This internal conflict sends a signal to global investors na magulo ang bakuran natin. Sino ang talo? Tayo rin mga kababayan. Kaya ba siya tinatawag na dangerous because she is calling out these priorities? She is the glitch in the matrix of the traditional system. Kung Vice Presidente ay nakatutok sa mga basic services gaya ng OBP satellite offices at ang kabila ay nakatutok sa Prague, sino ang tunay na naglilingkod? Para sa mga estudyante at professionals na laging puyat sa pag-aaral ng balita o pagtatrabaho, baka kailangan nyo na rin ng ergonomic office chair. Huwag nating hayaan, pati likod natin, sumuko sa bigat ng sitwasyon sa bansa. Check the link in the description. Shopee and Lazada, links are ready mga kaibigan. Okay ito po natin So sana sa susunod, ang bitbit ng DOJ pauwi ay hustisya para sa mga biktima ng krimen sa kalsada. Hindi yung mga resultang luhaan lang dahil sa bigong political moves mga kaibigan. Mga kababayan, bago tayo tuluyang magpaalam, kailangan pag-usapan ang bigger picture. Bakit kailangan gawing most dangerous ang bansag kay VP Sara ngayon? Simple lang, diversion tactics. Sa military history, kapag gipit ka na sa loob, kailangan gumawa ng kalaban sa labas para pagbuklurin ang mga natitirang kakampi mo. Yan ang ginagawa ng administrasyon ngayon.
Habang ang mga mata natin ay nakatutok sa bawat salita ni Inday Sara, bawat hakbang ng DOJ sa Prague, ano ang nangyayari sa ating mga pitaka? Ang dolyar, ang presyo ng bilihin, ang mga foreign investors na nag-aabang, lahat sila ay nanonood. Anong mensahe ang binibigay natin? Na ang Pilipinas ay mas abala sa political elimination kaysa sa economic liberation. Para sa ating mga OFWs, alam nyo ang hirap magpadala ng remittance na parang bula kung mawawala din dahil sa inflation. Habang ang DOJ ay nag-aaksaya ng oras sa mga biyaheng walang napapala, ang mga kababayan natin ay nagtitiis. Ang tapang ni VP Sara ay hindi panganib sa bayan, kundi panganib sa mga politikong komportable sa lumang sistema. Sa mga kababayan natin na laging on the go at hindi pwedeng mawalan ng koneksyon sa pamilya habang nagbabantay ng balita, huwag kalimutan ang ating power bank 50,000 mAh. Sulit ito para sa mga mahabang biyahe at brownout. Link is in the description via Shopee and Lazada. Huwag hayaang lobat ang inyong kaalaman at koneksyon mga kaibigan. Okay alam nyo, gastos sa hotel DOJ, no? Ticket at per dime para sa mga fishing expedition sa Europe. Diretsong serbisyo sa mga satellite offices ang OVP at pagtindig sa harap ng kamera kahit walang script. Political science tells us that when a leader bypasses the usual transactional politics, they are labeled as dangerous. VP Sara is dangerous because she doesn't play by the rules of the elite. She plays by the rules of the masses at yan ang kinakatakutan nila mga kaibigan. Pero teka mga kababayan, bago tayo mag-final wrap-up, kailangang himayin ang branding na ginagawa ngayon. Bakit most dangerous in political branding when you can't defeat the logic, you demonize the person? Ang label ng dangerous ay hindi para sa atin, kundi para sa mga international observers. Gusto nilang palabasin na ang vice presidente ay banta sa demokrasya, habang sila naman ang gumagamit ng buong makinarya ng gobyerno para sa isang pamilya. Isipin nyo ito bakit sa Prague? Bakit kailangan pang lumipad ng DOJ doon? Is it really about the law or is it about the photo op of global cooperation? Habang ang DOJ ay nag-aabang sa labas ng mga pinto sa Europa, si VP Sara ay nasa loob ng mga komunidad dito sa Pilipinas. Ang danger na nakikita nila ay ang paggising ng mga tao na pwedeng tumanggi sa unity na pilit na ibinibenta pero walang laman ang bulsa. Para sa ating mga kabataan, look at the budget. Saan napupunta ang intelligence funds ng DOJ kumpara sa mga educational programs? Ang intellectual discourse na hinahanap natin ay dapat nakatutok sa accountability. Kung uuwing luhaan ng DOJ, sino ang magbabayad ng ticket nila? Walang iba kundi tayo, ang taong bayan. Sa mga kababayan nating streamers at content creators na gustong maging kasing linaw ng ating usapan ang kanilang mga video, check out the high definition webcam. In the description, itatag din po natin yung mga yan. Mahalaga nakita ang bawat detalye, lalo na sa pagbusisi ng katotohanan. Available on Shopee and Lazada, links right now. Okay i-analyze lang po natin, no? Alam niyo po, try po nilang i-paint, no? Si VP Sara is dangerous to justify the investigation. But the public sees a vice president being ganged up on by the legislative and executive branches. The backfire effect, imbes na bumaba ang ratings, lalong tumitibay ang suporta ng mga taong sawang-sawa na sa traditional politics. At para sa mga nakaupo lang sa harap ng computer buong araw, para bantayan ang live na ito, siguraduhin komportable kayo gamit ang ating ergonomic office chair. Huwag nating hayaang mapagod ang kaarawan habang pinapalagas ang isipan. Sa huli, ang taong bayan ang humusga. Uuwi mang luhaan ang DOJ mula sa Prague. Ang mas mahalaga ay huwag tayong maiwang luhaan dahil sa panlilila. VP Sara stands her ground and we stand for the truth. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ano sa tingin ninyo? Is Vice President Sara really dangerous or is he just too brave for them? I-comment ang inyong opinion sa baba. Basta intellectual discourse lang tayo, walang bastusan, at muli, sumali na sa ating membership para sa mas malalim pang-usapan hanggang sa susunod na episode ng #WalkWithLang, Mabuhay ang Pilipinas.